Magandang araw! Ang ating paksa sa araw na ito sa asignaturang ESP ay tungkol sa pagkakawang gawa. Ang ating layunin, nakapagbibigay ng tulong sa mga biktima ng sakuna at kalamidad. Ano-ano ang mga bagay na iyong ginagawa para makatulong sa kapwa? Dapat bang maging mapagkawang gawa ang batang tulad mo? Basahin natin ang kwento. Sa oras ng pangangailangan. 2 araw pagkatapos ng bagyong Glenda sa bansa, ang bayan ng Batangas ang isa sa nasalanta ng bagyo. Maraming bahay ang nawasak at maraming lugar ang binaha. Ang ilan sa mga pamilya ay nakita sa ibabaw ng bubong ng kanilang mga bahay. Ang mga puno ay nabunot. Ang mga linya ng tubig at kuryente ay hindi pa naaayos. Ang pinakamalungkot sa lahat ay walang rasyon ng pagkain na nakaaabot sa kanila. Ang mga pananim ay nasira at maraming buhay ang nawala. Bago dumating ang bagyong Glenda sa kanilang lugar, ay sinabihan na ang mga tao na may darating na bagyo. Ilan sa mga residente ay lumikas na at nagpunta sa mga mataas na lugar. Pero may iba pa ring matitigas ang ulo at nanatili sa kanilang tahanan, kaya pahirapan ang paglikas sa kanila. Kinaumagahan ay nakaalis na ang bagyo sa lugar. Sa kabilang banda, sa lugar na hindi tinamaan ng bagyo, si Luisa na presidente ng klase ni Binibining Ramos ay nagpatawag ng pagpupulong. Napag-isipan nila na magkaroon ng isang fundraising campaign para matulungan ang mga biktima ng bagyo. Nagbigay sila ng mga sulat sa mga tao para humingi ng tulong at makaipon ng malaking halaga. May mga nagbigay ng pera at ang iba naman ay nagbigay ng pagkain at iba pang pangangailangan. Sa pagtutulungan ng mga mag-aaral, ay nakalikom sila ng malaking halaga at nakatulong ng malaki sa mga biktima ng bagyong Glenda. Tandaan, ang pagiging mapagkawang gawa ay ang bukal sa loob na pagtulong sa mga nangangailangan. Ito ay maaaring pera, material na bagay o serbisyo. Ang isang taong mapagkawang gawa ay minamahal ang kanyang kapwa at lahat ng nilalang ng Diyos. Ito lamang para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood.